Magandang araw mga kababayan, ito ang viral ngayon ang kwento mula sa napakalaking sinungaling. Nung nasa Leyte kami, nasa Tacloban kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino ng MMDA. Habang ito naman ang kwento ni Bebe, sinungaling na ngayon naging buwaya laking sinungaling. Kaya noong November 8, 2013, si Mayor Duterte, isa siya na nauna na pumunta sa Tacloban at nagtabak sa atin! Yun! Ang malasakit! Sa Tacloban kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino. Si President Rodrigo Duterte nga after 2 days nagdala siya kay siya pod igkasi nga taga Leyte. So siya ang una nga nitabang sa ato nagdala og mga doctors og mga relief goods. Sa Tacloban kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino. Mula third day ng Yolanda nandito ka, walang mintis yung tulong niyo. Sa totoo lang po, kung hindi po sa tulong ninyo, hindi kami makabangon dito. Sa Tacloban kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino. That he is probably the first local government official to come to Leyte bringing relief goods and other medical assistance during the typhoon of Yolanda. Hindi makakalimutan niya ng mga Taclobano, ng mga Waray, na talagang noon pa, hindi pa naman siya presidente, hindi naman siya kailangan pumunta doon. Mayor siya ng Davao. Pero pumunta siya doon siya mismo at ang dami niyang dalang mga doktor, marami siyang dalang gamot, marami siyang dalang relief goods at nakiramay naman siya doon sa mga napinsala doon sa Yolanda. At hanggang ngayon hindi namin makalimutan yon at panay ang pasalamat pa rin ng mga Waray, ng mga Taclobanon sa kanya, sa kanyang tulong at sa kanyang malasakit na ipinakita. Tingnan mo na lang sa Pasay. Kapopost ko lang ngayon. Walang katao-tao. Kasi wala siyang makuha pulis dito na pagsusuti ng pula. Hindi papayag siyempre yung mga Metro Manila Police. Mahalata na sila. No? Yun ang mga ano eh. Ito, at saka grabe. Isip mo, presidente ka. Smile ka ng smile. Wala naman nakatingin sa'yo. Kaway ka ng kaway. Pati pader. Wala naman sasagot sa'yo. Kawawa ako eh. Ngayon ko lang nakita sa kasaysayan ng Pilipinas. May edad na ako sa inyo. Ako ay magsi-70 years old na. Pero ngayon lang ako nakakita ng grabe ang galit ng tao sa administrasyon, no? Dahil dito nga sa ang daming kahungkagang nangyayari. Tsaka itong grabe ang kawat, no? Ano ba sa Tagalog yung kawat, Admar? Nakawan. Nakawan, grabe. Habang ito naman ang kakapasok na balita, mga kababayan, at mukhang marami ang mayayari ditong mga kawatan at ayon sa SC Sets, Oral Arguments in Petitions, Challenging 2025, GA and Maharlika Fund. The Supreme Court has scheduled the oral arguments in the following: petition challenging the constitutionality of RA number 12116, or the General Appropriations Act of Fiscal Year 2025 on April 1st, and petition challenging the validity of RA number 11954, or the Maharlika Investment Fund Act of 2023 on April 22, 2025. So kinakailangan na maipaliwanag yung nangyari sa GA at nakascheduled po yan sa April 1 sa taong ito at sa April 22. Naman nakascheduled para ipaliwanag kung ano ba ang nangyari sa Maharlika Investment Fund. Ika nga ni Jay Sonza, mag-practice ng maghimas ng rehas inyong mga You Honor at Mr. Chair. Yang GA mga kababayan, malamang po mga polpolerong buwayang Congress ang magsasalita niyan. Pero pagdating sa Maharlika Investment Fund na naglaho na parang bula, wala pa po tayong idea kung ang Kongreso din ba ang magpapaliwanag dyan or ang Malacanang. Maraming salamat po.